Sana kabaligtaran ang mangyari. Maisip ng mga taong katulad nito na isa lang ang buhay ng tao dyan, eh, di ba? Totoo po naman. Tumulong ka na lang sa bansa mo, eh. Kaya lang talagang meron pa rin. Ito, pandarambong sa kabang bayan. Akalay mo pakakasangkapan ka para pagtakpan mo ang ginawa nito ng mga tao sa likod ng mga maanumalyang flood control projects. Masisikmura mo ba? Masisikmura mo ba? Pakakasangkapan ka sa pagtatakip ng pandarambong sa kabambayan. Kumita ka lang. Merong nagbabanta na itutuloy ang Blue Ribbon Committee itong Nobyembre. November 14 daw po, Sen. Ang November schedule. nga. November 14 ngayon, tama-tama lang na sirain si Gutesa. Akala nila ngayon. Kapag pinatawag si Gutesa ngayon, sirang-sira na siya. Akala ngayon ng tao, wala na yan. Discredited na yan. Yun ang kanilang objective. Yun pala. Yun ang kanilang objective ngayon. Ngaya lang, medyo mahirapan sila ngayon sapagkat unang-una, ang mga taong bayan ngayon, nalalaman na nila ang pinatutunguhan nila. Yan ang sinasabi natin, Jen. Ayun pala, natapos tayo ngayon dun sa pangalawa, no? Di ba? Yung undermining the whistleblower. The whistleblower, pagkatapos gagawa sila ng pangatlo. Gagamitin nila yung Blue Ribbon na parang shield. Parang pang-takip din. Di ba? Medyo, ano yan, Sen, ha? Hindi ba marami ng pronouncements yung mga opisyalis ng Blue Ribbon na si Gutesa fraudulent ang ano nito, di ba? Ganyan-ganyan. So, pagdating niya sa, wala na sigurong, akala nila, wala nang maniniwala. Pati kayo, dinidiscredit din. Pati ako ngayon, dinidiscredit. So, ano ngayon ang patutunguhan ng ano na yan? Papalihis na. Papalihis na. So, palagi ko sinasabi, kung tayo po'y para sa bansa, kung tayo po'y para sa kapakanan ng taong bayan, sapagkat ang ginawa nila ay pandarambong sa kaban ng bayan, ayaw nyo ba na makilala natin kung sino yung malalaking taong nagpasimula niyan at siya yung talagang, kumbaga ay sila yung nagpasasa sa pera ng bayan. Walang natira sa mga pobreng Pilipino. Nagagalit ang Pilipino. Ngayon, ang gusto nila, hindi matukoy yung mga yun. Kung ang layunin natin ay isa, makita natin kung sino talaga yung mga tao sa likod ng mga yan, bakit hindi natin gamitin ang Blue Ribbon sa iisang direksyon? Bakit tayo nag-aaway-aaway? Ba't kinakailangan yung manira ng tao? Tumistigo si Gutesa. Hindi sa kanyang sariling kapakanan. Sabi nga natin dyan, nung nakaraan, totoo po. Gutesa has nothing to gain. Walang mapapakinabang. Gutesa has everything to lose. Yes. Di ba? Pati safety niya, pamilya Pero niya. ngayon, pati notaryo, akala mo, siyang may kasalanan. Big deal yung notaryo eh. Ang totoo niyan eh. Siya nga yung biktima rito eh. Nagpanotaryo lang ang tao eh. Siya ngayon pa yung sinisi. Kung iba-iba yan, Sen, mukhang hinahabol na ngayon yung nagnotaryo dyan. Hindi ba may sinasabi na ididimanda raw siya ng paano siya magkakaroon ng kasalanan na perjury? Umarap nga siya sa Blue Ribbon Committee. Ibang usapan pa yun eh. Sumumpa ako sa harap ninyo. Pinagtatanong ninyo ako. Pagkatapos, igigisa ninyo ako dito sa notaryo na kaya ko lang namang ginawa yun sapagkat yun ang sinabi ni Senator Marcoleta, pandagdag sa aking kumpiyansa sa kanya, ipanotaryo mo yan. Dahil hindi ko nga siya kilala eh. So, siya ngayon ang biktima, siya ngayon pa yung ginagawa na siya may pakanan yan. At ngayon, itong ginawa nila ngayon na pinilit daw namin ni Mike Defensor. Isip-isipin mong gagawin ng mga tao ito. At meron pang, isingit ko lang siya, dagdag ko, meron pang mga ilan ngayon, mga abogado nagsasalita, na pati daw yung senador, ayaw pang tukuyin yung pangalan niya na nasa likod ni Gutesa ay maaari din papanagutin. Isip-isipin mo. Mga abogado ito siya na nagsasalita. Mga abogado? Mga abogado rin po eh. Nakakaawa naman yung mga abogado. Yun po ang sinasabi nila. Kasi nga, kung papapaniwalaan nilang tao na pinilit nga namin siya ni Mike Defensor. Yan, yung punto na yan. Hindi ba? Pati ho yung doon sa notaryo daw, kung bahagi daw yun ng parang pagmamali o pagpeke doon sa kanyang affidavit,
Eh, may pananagutan din daw kayo doon, Sen. O, paano ngayon? Kung mapatunayan na ang dami mo palang ninitaryo, tingnan mo pare-pareho yung pirma. Yun ang malangkot na katotohanan. Paano pananagutan ito? I-disown niya ngayon lahat yun. O, paano yung nagpanotaryo sa kanya? Baka mami mag-rally sila doon sa ano na yun. Kung gaano ka. Kasi naka-book 8 na pala siya. Nasa book 8 na ito eh. Palagay mo na lang na 10,000 na tao na yung nagpanotaryo sa kanya. Nako. Kasi hindi ko alam kung gaano kakapal yung ano niya, yung isang libro eh. Yan. Ay, no. Anyway, Sen, 3 na tayo. Pagkatapos, meron pang shifting narratives. Yung ipinapalit-palit nila. Di ba? Nag-iiba-iba ng ano. Sabi nila, pwede natin gawing state witness ganito. Teka muna, ikaw ang pinakamalaki dyan eh. Ikaw pang magiging state witness. Nakikita mo yung nakikita mo yung pattern. Yes po. Mga pattern ito eh. Kapag ito'y pinagsama-sama mo yung pattern na to, maliwanag na maliwanag, ililihis nila. Ayun. Isisinsay nila yung katotohanan. Kaya pala dinidiscredit din ng mag-asawang diskaya. Kasama yun eh. Ito yung panghuli, ito yung diversion and deflection. Di ba? Pang-5. Diversion and deflection. Paano naman daw nila gagawin yan, Sen? Yung ano? Yung diversion and deflection na binabanggit ninyo. I-blame nga nila yung kamukha ng, hindi, ang may kasalanan yung nakarang administrasyon eh. So yun ang diversion. Hindi ba pinipilit nilang palitawin dun sa mga naunang tumistigo? Teka muna, bakit ito lang yan? Paano yung between 2012 to ganito, 2016, between 2010 to 2016, nasaan yung mga yun? Yun ang diversion. Kaya pala... So ibig sabihin ngayon, teka muna, kasama ba sila sa 2025 na pati yung budget nilikot ninyo? Kasama ba sila ron? Kasama ba sila doon sa mga tumira ng program? Kasama ba sila doon sa allocable? Kasama ba sila sa leadership? Pinag-uusapan natin eh. One administration ago. So, pag sama-samahin mo itong pattern na to, iisang direksyon eh. Ililigaw natin. Para sa ganun, makaiwas tayo. Para ngayon makalimutan natin, sila yung matukoy. Mga ilang ano lang naman yan. Alam mo, Pilipino, malilimutin yan. Pag may bagong issue, yun ang kanilang pag-asa. Kaya mga kababayang nakikinig, wag po kayong bibitaw. Wag nyo pong kalilimutan na ang inyo pong pera, ang pera ng kabanang bayan, ay inaswang po ng mga tao ito. Nako. Wag po kayo makakalimot. Ayan. Pero ako naman, Sen, naniniwala na higit na nakararaming Pilipino ang gusto talaga malaman ang katotohanan sa likod ng ito. Paano nga natin gagawin yun kung pinipilit nilang pagtakpan lahat? Bagamat meron nga, sabi nyo nga, kung naliwanagan tayo, may mga ilang tao talaga na nag-ooperate, baka ma-divert nilang isipan ng higit na nakararaming Pilipino, Sen. Ito malinaw na malinaw ito dyan, ha? Isip-isipin mo, nagtatago sa CD Media Minds. Sa anino ng isang Luis Orbon. Nakuha na ito eh. Ang email niya, ayan, hello@cdmediaminds.com, website cdmediaminds.com. So, nakapag-comply siya doon sa requirements ng Meta. Kaya siya pinayagan. Kaya lang ito, hindi pwedeng ipagkibit-balikat ito sapagkat seryoso ang ginagawa nila eh. Ay, massive ang campaigns yun eh. Panlilinlang na tuwiran at deliberate na panlilinlang. Kaya ito ay ipipilitin ko ang DICT, ang NBI at saka yung CICC na makialam dito. Ay dapat yan? Talagang malaman sa lalong madaling panahon. Baka hindi lang po ganyan ang gagawin nila sa mga susunod, Sen. Ang kanilang target is 1 million audience. Subscribers and followers. Kung mapaniwala nga naman nila, yung kahit konti lang, ayaw kung mangyari yung bagay na yun. Kasi yung share yan po yan eh. Isipin mo, Orly Gutesa break silence. Pinilit lang ako ni na Defensor at Marcoleta. Paano kung lumabas ito? At sabihin niyang, hindi po totoo lahat ang mga pinagsasabi ng mga walang hiya na yan. Kaya lang, yung iba na paniwala Nakadamage. Totoo, Sir, kasi pagka binasa mo po yung mga reactions, ngayon pala napatunayan na yung mga comment baka kako yung mga comment na yun, troll din yun eh.
kunyari lang, marami nagko-comment kasi ang haba po ng mga ano Hindi, napatunayan na namin na troll kasi. Ang karamihan, sa bawat 1,000, halimbawa, yung kalahati, Vietnamese accounts at saka Arabo eh. Ganun ho ba? Makikita mo Arabic yung ano eh. Oho. O paano mong hindi sasabihin na talagang gawa-gawa lahat Oo to? nga po, no? Hindi naman organic eh. Oho. Kaya makikita mo pati yung mga kunwari Nagko-comment, naka-block yung ano, yung mga kanilang identity, hindi makilala. Ang masakit dito, Jen, may mga taong ganito na kumita lamang, magkaroon lang ng pansariling pakinabang, kahit na mali, kahit na mailigaw, kahit na malinlang ang mga kababayan natin, gagawin nila eh. Oho. Sana kabaligtaran ang mangyari. Maisip ng mga taong katulad nito na isa lang ang buhay ng tao dyan eh, di ba? Totoo po naman. Oho. Tumulong ka na lang sa bansa mo eh. Oho. Kaya lang talagang meron pa rin. Ito pandarambong sa kabang bayan. Oho. Akalain mo pakakasangkapan ka para pagtakpan mo ang ginawa nito ng mga tao sa likod ng mga maanumalyang flood control projects. Masisikmura mo ba? Oho. Masisikmura mo ba? Pakakasangkapan ka sa pagtatakip ng pandarambong sa kabambayan. Oho. Kumita ka lang.